Leiko, makakasama po natin isang ekonomista, fellow at the Center for People Empowerment at Governance. Magandang hapon, Professor Leiko. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manlourdes. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong hapon. Professor, sabi ho, joke ho ngayon sa internet, no? Panahon na raw ng paghahanap ng AFAM kasi malakas daw po ang dolyar. I mean, ano ho ba yung sa kabuuan? So what? Ano ho ba ang kahalagahan, ang impact nito sa aming masa, sa aming mga mahihirap, Professor? Sa atin pong lahat, kung sinasabi po natin na humihina ang piso kontra dolyar, marami po tayong mga inaangkat na ang gamit natin ay dolyar. At ang dolyar ay binibili natin ng ating piso. Kaya po kung mas marami pong piso ang kailangan nating gamitin para makabili ng dolyar, ang ibig sabihin po niyan, yung mga inaangkat natin ay magmamahal pagdating po dito sa Pilipinas. Sa madaling salita, yung mga binibili po namin na mga produkto, pagkain man na inangkat sa ibang bansa o mga ginagamit namin everyday, posibleng tumaas din po ang presyo. Ay, sigurado po yun. Kasi ipapasa lang naman po sa atin, sa mga mamamayan, kung ano po yung presyo ng mga inangkat natin. Pagkain, damit, at kung ano-ano pa. Ipapasa rin po ang presyo na yan sa mga mamamayan. Oh, naku, malungkot pala ito, Professor. Ano po? Bakit ho tumaas ang humina pong piso? Ito po ba'y may kaugnayan dito po? Para lang maintindihan din po, Professor, may kaugnayan pa ho ba ito sa Ukraine and Russia or itong sa Venezuela? Ay, marami pong bagay ang dapat nating i-consider kung bakit tumataas ang dolyar kontra piso. Unang-una po, tayo ay net importer. Ang ibig sabihin yan, yung demand natin sa dolyar ay mas malaki kaysa sa demand ng piso. So pagka po mas maraming dolyar tayong pangangailangan, talaga pong tataas ang palitan ng piso kontra dolyar. So ang Pilipinas being net importer, mas marami po tayong inaangkat, malaki po ang pangangailangan natin ng dolyar. Kung kaya po yan ang isang factor kung bakit tumataas ang dolyar kontra piso. Mas malaki po ang demand natin. Ang isa pa po, meron din po tayong pagkakautang na dolyar. Bagamat ang sinasabi ng pamahalaan, tayo po ay mga 30% lang ang utang nating panlabas kumpara doon sa utang natin sa loob ng Pilipinas, malaki pa rin po ang 30%. So pagka po tayo ay nagbabayad ng ating pagkakautang sa labas at ang kailangan gamitin ay dolyar, magtutulak din po yan para maging mas mataas ang palitan ng dolyar kontra piso. So marami pong bagay. At isa pa po, kahit na may problema ang ekonomiya ng Amerika, mas malakas po ang ekonomiya ng Amerika at ang mga mamumuhunan ay mas gugustuhin nila ngayon na mamuhunan sa dolyar kaysa po sa piso. So, hindi ganun ka-attractive ang piso natin ngayon kaysa po doon sa mga ibang mga currency. Ang isa pa po, bumababa na rin po ang interest rate natin. Mas mababa ang interest rate natin kaysa nung nakaraan. So, kung mag-i-invest ang isang mamumuhunan sa piso, mas maliit po ang interest o ang ganansya na makukuha ng namumuhunan sa piso. Professor, sa mga kababayan ho natin, mas malaki po yung impact nito sa aming mga maliliit na manggagawa, mahihirap kaysa ho ba sa mga milyonaryo at bilyonaryong Filipino? Kapag ka po ang palitan ng piso kontra dolyar ay naging pabor kaysa sa dolyar kaysa sa piso, magdudulot po yan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasi po pinaangkat natin yan. Ngayon po, kung tayo ay fixed income earner, ibig sabihin, hindi naman lumalaki ang ating sweldo, so ang ating purchasing power ay hihina. So, kung dati nakakabili tayo ng mga produkto na dati ay 100 piso lang ang
ang halaga. Ngayon, kailanganin natin siguro 100 mahigit para po makabili ng parehong quantity ng mga produkto na dati natin nabibili. So ngayon, ay kailangan maghigpit tayo. Kung ang pagkain ay tumaas ang presyo, hindi na natin mabibili yan kasi hindi naman lumaki ang ating Sweldo. sweldo. Opo. So madaling salita, Professor, parang mas malaking impact sa amin. Sa atin po. Sa atin. Opo, may sa pera mga si Professor pangkaraniwang mamamayan. Hindi naman po lumalaki ang ating sweldo kung tayo po ay pareho pa rin ang sweldo tapos tumataas ang presyo. Pero ito nga po, Opo. yung huling report ng ating Philippine Statistics Authority, hindi naman po ganoon kalaki ang itinaas ng presyo ng mga bilihin. So, okay pa tayo diyan. Hindi pa natin mararamdaman 'yan. Pero pagka sumisipa na po ang halaga ng mga produkto ang presyo ng mga bilihin natin dito, mararamdaman na natin 'yan at makikita natin 'yan sa inflation. So, pagka tumataas ang inflation, ang agarang epekto niyan sa atin ay kokonti ang mabibili natin. So, humihina ang ating purchasing power. Mababawasan ang mga produkto na nating nabibili nung dati. Kaya po, magdudulot yan ng, siguro po, sasabihin natin yung iba, ay lalampas po ng pagkain, malalampasan ng gutom. So, yan po ang mga epekto niyan, no? Yung mga konkretong epekto niyan. Kung magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, katulad po halimbawa, ang presyo ng petrolyo, pagka tumaas yan, magkakaroon din po yan ng chain reaction, tataas din ang presyo ng mga ibang mga produkto na gumagamit ng petrolyo. At lalo na po, tayo po ay namamasahe. Pagka tumaas ang presyo ng ang pamasahe natin, mahihirapan na naman po ang mga pangkaraniwang Professor, anong dapat gawin ng gobyerno? Hindi naman pwedeng kung kumakain kami dati ng 2 beses isang araw dahil nga po nagtitipid na, gagawin namin ngayong 1 beses na lang. I mean, wala bang pwedeng gawin ng gobyerno para hindi po namin maramdaman ito? Ang unang-una pong pwedeng gawin ng gobyerno ngayon ay bawas-bawasan po yung ating budget deficit. Na pagka nagkakaroon tayo ng budget deficit, tayo po ay mangungutang. At pagka po nangutang tayo, tataas na naman ang ating pagkakautang. Trilyones na po ang ating pagkakautang ngayon. So, mababawasan na naman ang serbisyo ng pamahalaan dahil mapupunta po yan para po bayaran ang ating mga utang. So, ang unang-unang dapat gawin natin ay bawasan ng budget deficit at i-eliminate natin ang pangungurakot ng ating budget dahil imbis na mapunta po yan sa serbisyo, napupunta lang po yan sa mga bulsa ng mga tiwali na nakikialam po sa ating pondo. Oo. Bawasan ang budget deficit. Pero di ba dapat talaga mangutang, Professor? Sinasabi nung nag-aaral pa nga po kami, dapat daw mangutang para may mga proyekto, etc. etc. Eliminate ito mga kurakot. Parang itong pinakamahirap, Professor eh. Kasi hanggang ngayon wala ho kami nakita nakakulong na VIP eh. Meron na daw po. Sabi po ni Senator Marcos meron daw siyang nakita. Sa 15. Na sa January 15 daw ay ihahabla pa lang, kakasuhan pa lang. Hindi naman po sinabing ikukulong. Yung nakaraan nga po, yung statement, di ba? December 15. Pasko. Wala naman po eh. Kaya nga po, at isa pa yan, sa nagdudulot ng walang kumpiyansa o paghina ng kumpiyansa ng mga mamamayan. Kapag ka po naapektuhan ng kumpiyansa natin sa ating pong kalagayan ngayon, yung mga mamumuhunan at saka mismo pong mga mamamayan, nung mga nakaraang buwan, bumagal din po ang paggastos ng ating mga kapatid dahil siguro po inaasahan nila na baka pagka dumating ang ang ilang buwan pa Opo. magiging mas seryoso pa ang problema natin kaya nagtatabi na
ang ating pong mga kapatid para hindi naman masyadong said na said yung ating panggastos pagdating ng panahon na kailangan natin. Professor, hindi ko lang alam kung pwede yung ganito bilang ekonomista po, 'di ba? Nahirapan kami sa bigas. So sabi ng gobyerno, o sige, sa-subsidize namin may 20 pesos para hindi mahirapan. Sa ganito bang usapin, pwede rin mag-subsidize yung gobyerno para hindi naman po kami mahirapan? Ay pwede naman po mag-subsidize. Ang problema po, ang ating pamahalaan ay nauubusan na rin ng budget. Oh. Kaya po may budget deficit tayo. Pagka may budget deficit, ipangungutang natin yan. 6.7 trillion ang ating ang budget natin ngayon. Pagkatapos malaki din po ang uutangin natin. Parang mga 2 trillion ang uutangin natin para po matustusan ang ating budget. So, mahirap. Ako nga po, Opo. yung mga nagtatanong sa akin na mga katulad po ninyo sa media, Opo. nahihirapan po akong sumagot. Pagka tinanong ako, ano po ba ang pwede nating magawa? Dahil pagka ganyan po ang kalakaran natin, nauubusan tayo ng mga options. Unang-una po, lagi kong sinasabi, bawasan natin ang budget deficit natin. Gawin nating maayos ang ating budget at yung serbisyo sa mga mamamayan, yun ang dapat natin tustusan. Ngayon po, para magawa natin yan, kailangan maging maayos po ang ating pamamalakad, pangangasiwa ng ating pondo at walang mapupunta sa mga kurakot. Pero hanggang ngayon po, malaki pa rin po ang Oo nga. pangamba ng mga mamamayan na, kung nung nakaraan Sinapoles, 100 million lang ang nakuha. Ngayon, trilyones na po pinag-uusapan. Parang lumalala instead of nasosolve natin ang problema. Kasi wala pong nakukulong. Wala pong nasasampulan. Kailangan Kaya po, nasasanay. opo, kung mga katulad ni Napoles ang makukulong lamang pagkatapos yung mga sangkot na iba na mas malalaking tao ay nakakalusot. Ay, talaga pong parang pinababayaan lang. So, walang natututo. Opo. Professor, ano pong nakikita nyo sa pagpasok ng taong ito sa ating ekonomiya? Mas lalo ho ba tayong mahihirapan? Ay, mahirap po ang kalagayan natin ngayon. Maski na po ang pamahalaan ay sinasabi na hindi natin makakamit yung target natin na 5.5%. Ngayon nga po, parang nanganganib pa sa below 5% ang ating GDP growth rate para po sa taong 2025. At sa susunod na taon, binawasan na naman. Ano ba ang ating tinatansya na paglago? Mahihirapan po kung ang mismong pamahalaan ay nagsasabi na hirap ang ating ekonomiya, lahat po nakikinig dahil mas malaki ang datos, mas maraming datos ang nakukuha ng pamahalaan kaysa po sa mga, maski na po sa akademiko. Dahil umaasa lamang po tayo sa mga datos na ibinibigay sa atin ng gobyerno. Ang kanila pong mga pangitain sa susunod na taon ay mahina ang ating ekonomiya. Talaga pong mahina ito. Professor, maraming salamat po sa inyo. Ano po ang inyong tip, mensahe po sa atin, sa aming mga kababayan para po hindi naman din po kami maghingalo? Ano po sa liit po ng aming kinikita at sa sitwasyon po ng ating bansa habang yung mga magnanakaw, happy-happy pa rin po sa pagnanakaw? Naku po, kailangan tayo ay patuloy na magmatyag at kumilos at kung may nakikita tayong mga hindi magandang kalakaran, ay tayo po ay magsalita at sumali po tayo doon sa mga pagkilos na nagpapahiwatig ng ating pagtutol. Dahil kapag ka po walang tumututol, tuloy-tuloy lamang po yan eh. Kaya po sa atin, bagamat kailangan maghigpit ng sinturon natin, pero hanggang kailan ba natin hihigpitan ng sinturon natin, nasasakal na po tayo. Kaya po dapat hinay-hinay sa ating paggastos, pero at the same time, kailangan maging mapagmatyag at kung kailangan tayo po ay magpahayag ng ating pagtutol sa mga nakikita nating hindi maganda sa ating... Professor, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po at maraming salamat.